Agad na binalaan ng legal counsel ng aktor na si Raymart Santiago ang strange wife nitong si Claudine Barreto hinggil sa pagsasalita ng anumang laban sa aktor sa kahit anumang platforms at pag hindi ay magsasampa sila ng legal na reklamo. Mukhang isang malaking pagkakamali para sa optimum star na si Claudine Barreto na magsalita hinggil sa gulo na nangyayari sa kanila ngayon ng kanyang strange husband na si Raymart Santiago. Matatandaan kamakailan lang ay nag-guest si Claudine sa YouTube show ni Luis Manzano na Luis Listens. Sa nasabing interview, ilang matitinding paratang ang binitiwan ni Claudine laban kay Raymart. Kabilang narito ang mga kasong pinaglalabanan nila sa korte tulad ng child custody at annulment. Ngunit isa na marahil sa pinakamatinding paratang ni Claudine laban kay Raymart na ngayon lamang niya nabanggit ay ang tungkol sa umano'y daang-daang milyong piso na ninakaw umano nito sa kanya. Ayon pa kay Claudine, mula 116 million pesos na pera sa kanyang bangko, 25,000 pesos na lamang umano ang iniwan sa kanya ni Raymart. Ngunit ibinalik naman daw sa kanya ni Raymart ang 7 million pesos. Iginiit ni Claudine na handa na siyang bawiin ngayon kay Raymart ang mga kinuha nito sa kanya na mula umano sa kanyang dugot pawis at luha at para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Nabanggit ni Claudine na gusto mag-aral ni Sabina sa ibang bansa, habang mahal naman daw ang tuition ng anak nila ni Raymart na si Santino na nag-aaral sa isang international school. Ngunit isang malaking kasinungalingan umano ang mga pinagsasabi ni Claudine. Ito'y ayon sa showbiz insider na si OG Diaz na nakakuha ng ilang detalye hinggil sa gulo ngayon ng dati mag-asawa na mula sa isang source na nasa kampo ni Raymart kung saan pinabulaanan nila ang mga akusasyon ni Claudine laban sa aktor. Nilinaw nga ng source ni OG na walang katotohanan ang mga sinasabi ni Claudine. Una, dahil si Raymart umano ang nagsampa ng annulment case at hindi si Claudine, taliwas ito sa kiniklaim ng aktres. Hindi rin umano totoo na kaya iniurong ni Claudine ang kasong vowsy dahil nakiusap si Raymart matapos lumabas ang arrest warrant para rito. Ayon pa sa source ni OG, na-dismiss umano ang kaso dahil hindi sumipot si Claudine sa hearings para dito. Bukod dito, isang malaking kasinungalingan din umano na hindi nagbibigay ng sustento si Raymart. Dahil ang totoo, ginagawa umano nito ang kanyang responsibilidad bilang ama sa dalawang anak nila ni Claudine na sina Sabina at Santino. Dapat din umanong patunayan ni Claudine sa korte ang sinasabi nitong daang-daang pera na ninakaw ni Raymart sa kanya. Ayon naman kay OG hinggil sa kasong vowsy, sabi ng aking source nag-file daw noon si Claudine pero sa piskalya pa lang daw na-dismiss na kasi napatunayan na nagbibigay naman daw si Raymart. So hindi raw totoo yung sinasabi ni Claudine na hindi nagsusustento si Raymart. Samantala, nagtataka naman ang mga taong malapit at nakakakilala kina Claudine at Raymart dahil bakit ngayon nagsasalita umano si Claudine kung kailan 10 years na silang hiwalay ni Raymart. Tila nakapagtataka raw kasi ang pag-iingay ngayon ng aktres laban kay Raymart. Kung tuwing nakikita raw umano ito at si Raymart sa mga okasyon ng kanilang mga anak, ay maayos naman daw ang pakikitungo nito. Kung matatandaan, noong nakaraang taon ay muling nagkasama sa isang public event sina Claudine at Raymart para sa graduation ng kanilang adopted daughter na si Sabina at recognition ceremony ng kanilang biological son na si Santino. Dahil dito, ilang spekulasyon ang lumabas na umano'y gumagawa lang ng isyu ngayon sa Claudine para umingay ang kanyang pangalan, lalo pat may bagong serye raw ito sa Kapuso Network na Lovers, Liars. Ito ang kauna-unahang TV series na ginawa ni Claudine makalipas ang 7 years. Samantala, naglabas na ng pahayag si Raymart mula sa kanyang legal counsel hinggil sa pagsasalita ni Claudine sa Luis Listens. Sinabi ng panig ni Raymart na hindi sila magsasalita, dedepensa o tutugon sa mga pahayag ni Claudine laban kay Raymart dahil ito raw ay malinaw na paglabag sa gag order na inisyo ng korte noong September 20, 2023. Ipinagbabawal din umano ng korte ang pagpapahayag ni Raymart at Claudine ng anumang mapanirang pahayag, komento o sagot tungkol sa isa't isa at maging isa publiko ito sa pamamagitan ng print, broadcast at digital media na nilabag ni Claudine sa pagsasalita niya sa Luis Listens.